Ikalawang araw ng Triduum sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Mga kapatid, malugod na pagtanggap sa ating lahat sa ikalawang araw ng Triduum na naglalayong ipagdiwang ang kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa araw na ito, ating isinasalang-sang ang mga salita ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kapitulo 7, 15 hanggang 20, kung saan tayo ay pinaalalahanan tungkol sa mga huwad na propeta at ang kahalagahan ng mga bunga ng ating mga gawa. Sinasabi sa Ebanghelyo na sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Ang kabanal-banalang puso ni Jesus ay isang paanyaya sa atin na maging mga tunay na tagasunod ng kanyang pagmamahal at awa. Ang ating mga gawa at kilos ay dapat magpakita ng mga bunga ng ating pananampalataya, mga bunga ng pag-ibig, kabutihan at pagkalinga sa kapwa. Sa ating pagninilay sa araw na ito, naway magbigay inspirasyon sa atin ang kanyang puso na maging mga tagapagdala ng kanyang pagmamahal sa mundo. Tayo ay hinihimok na suriin ang ating mga puso at isipan at tiyakin ng ating mga aksyon ay nagmumula sa tunay na pagmamahal na nagmumula sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Tayo na at ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa panalangin at pagninilay. Naway maging ilaw tayo sa ating paligid, nagdadala ng mga bunga ng ating pananampalataya. Ang mamumuno po sa ating pagdiriwang ngayon ay si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng ating Triduum, ng ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Papurihan at pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ihatid natin sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, kababaang loob na aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran
sa ating mapagmahal at mapagpatawad na Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis na mabiyayang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat.
salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, narinig ni Abram na sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako. Kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana sa aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoon aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na yaon, nakipagtipa ng Panginoon kay Abram. Wika niya, Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupang ito, mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Eufrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat isaysay. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na sa kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat.
Aleluya. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluluhati. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Good morning. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon para sa ikalawang araw ng ating Triduum. 3 araw na paghahanda para sa makahulugang pagdiriwang ng kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. At sa ating paghahanda sa pamagitan ng banal na misang ito, unatigit sa lahat, tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa Kaniyang walang katapusang pag-ibig sa atin. Patuloy niyang ipinapamalas ang Kaniyang pagmamahal, hindi lamang sa pamagitan ng Kaniyang mga salita, kundi sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga biyaya na ating kinakailangan sa buhay. Dahil sa mga biyayang ito na ibinibigay sa atin ng Diyos kahit papano, tayo nakakaraos sa ating buhay sa gitna ng maraming kahirapan, mga pagsubok at hamon nito. At dahil ang Diyos ay patuloy na nagmamagandang loob sa atin, patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyaya, karapat-dapat lamang na ang Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Ganon din, inihatid natin sa Kanya, inuluhog natin sa Kanya ang ating makahilingan at mga panalangin. At tayo ay umaasa na sana tayo ay pakinggan ng Diyos at ang mga ito ay Kanyang ipagkaloob, lalo-lalo na kung ang mga ito ay para sa ating kabutihan at para sa ating ikaliligtas. Mga minamahal na kapatid, muli ang ating pagtitriduum sa kabanal-banalang puso ni Jesus ay pagpapahayag ng ating pagdebosyon sa
kabanal-banalang puso ng ating Panginoon. Sabi ko nga na ang ating pagdidibusyon sa Sacred Heart of Jesus ay ating mga pagpupunyagi, ay ang ating mga pagsusumikap na sana ang ating mga puso ay magiging katulad ng puso ni Jesus. Palagi ko itong sinasabi na kung ano ang meron sa puso ng ating Panginoon, sana meron din ang ating mga puso. At kung suriin natin, ano ba ang meron sa puso ni Jesus? Walang iba kundi pawang kagandahan lamang. Lalong-lalo na ang pag-ibig, ang awa, ang kababaang loob. Yan yung mga pinakamaigting na nilalaman ng puso ni Jesus. At sana ang maganitong nilalaman sa puso ni Jesus sa ating pagpapatuloy ng ating pagdibusyon ay ating pagsumikapan na mapasa atin din. Na sana ang hugis ng kaniyang puso ay magiging katulad din ng hugis ng ating mga puso. Ang nilalaman ng puso ni Jesus ay maging nilalaman din ng ating mga puso. Kung ganon yung ating mga pagsusumikap, maging makahulugan ng ating pagdidibusyon sa kaniyang kabanal-banalang puso. At sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa ating ebanghelyo, tayo ay pinaalalahanan na mag-ingat daw tayo sa mga bulaang propeta. At siguro itatanong natin, sino ba itong mga bulaang propeta? At ang tugon ng ating ebanghelyo ay makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. At ang mga bulaang propeta ay magandang magsalita, subalit hindi naman makikita sa kanilang mga mabubuting gawa. So sabi ng ating ebanghelyo, makikilala ninyo ang bulaang propeta sa pamagitan ng bunga ng kanilang buhay, sa pamagitan ng kanilang mga ginagawa. At tayo ay pinaalalahanan na tayong lahat ay mga propeta. Naalaala niyo pa ba kung kailan tayo naging propeta? Nung tayo ay binyagan. Nung ang pari ay ipinapahid niya ang banal na langis sa ating mga noo. At kanyang sinasabi, ikaw ay nakikiisa sa misyon ni Kristo, ang pagkahari, pagkapari, at pagkapropeta. Ibig sabihin, lahat tayo ay mga propeta sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Nung tayo ay binyagan, tayong lahat ay nagiging propeta. At ano ang ginagawa ng mga propeta? Sila yung nagpapahayag ng mabuting balita. Sila yung nagpapahayag ng katotohanan. Sila yung naninindigan sa katotohanan na nagmumula sa kalooban ng Diyos. At isa sa mga propeta na ipinagdarangal natin kahapon ay walang iba kundi si San Juan Bautista. Talagang pinaninindigan niya ang kanyang pagiging propeta. Kahit mayroong banta sa kanyang buhay, subalit hindi siya natakot. Patuloy niyang itinutuwid ang mga mali. Patuloy niyang itinatama ang pagkakamali ng kanyang kapwa. Katulad ng buhay ng Haring Herodes. Sabi ni Juan Bautista sa kanya, hindi tama yung ginagawa mo. Hindi pwedeng magiging iyong asawa ang asawa ng iyong kapatid. May asawa na siya, hindi mo siya pwedeng agawin. Mali yung iyong ginagawa. Hari po iyon ha. At alam natin noong kapanahunan nila, wala talagang taong makapagsabi ng ganon sa isang hari. Dahil kung ano ang iniutos ng hari ang siyang masusunod.
Walang isa ang dapat magsalita sa kanya ng against. Subalit si Juan Bautista, dahil nakita niya na mali ang ginagawa ni Haring Herodes, mayroon siyang tapang na ipahayag at itama ang pagkakamali ni Haring Herodes. At sa kanyang paninindigan sa katotohanan, anong nangyari sa kanya? Pinapugutan siya ng ulo. Ibinuhis niya ang kanyang buhay. At dahil ibinuhis niya ang buhay sa katotohanan, anong nangyari sa kanya? Siya'y nagiging banal. Siya'y nasa kalangitan. Dahil talagang isinabuhay niya ang kanyang pagiging propeta. At marami pang mga propeta ang naririnig natin ang kanilang mga sinulat tungkol sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita, tungkol sa kanilang paninindigan sa katotohanan. At marahil ito po ang hamon sa atin sa ating kapanahunan. Punong-puno ng fake news ang ating mundo. Hindi natin alam kung ano ang tama, kung ano ang mali, at hindi natin alam kung sino ang paniniwalaan nating nagsasabi ng katotohanan. Kaya tayo ay inanyayahan na maging mapagsuri tayo, maging critical tayo sa pagsusuri kung ano ang katotohanan. At ang pawang katotohanan lamang ang ating ipahayag bilang mga propeta sa ating kapanahunan ngayon. At alam natin na maraming mga propeta na naninindigan sa katotohanan, nagpahayag ng mabuting balita. At sabi nga ng ating ebanghelyo na sana bilang mga propeta, ang ating pagiging propeta ay maipakita natin sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. And every good things that we do with love, we become a prophet. Sa bawat pag-abot natin ng baso ng tubig sa kapatid nating higit na nangailangan dahil sa kanyang pagkakauhaw, nagiging propeta tayo. Sa bawat tapik natin sa balikat ng ating kapatid na may pinagdaanan, para bagang sinasabi natin, huwag mawala ng pag-asa, manalig sa Diyos, nagiging propeta tayo. Kaya sana ang ating pagiging propeta ay ating paninindigan at ating isa sa buhay sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Iwasan natin ang pagpapahayag ng hindi totoo, kundi ipahayag natin ang pawang katotohanan lamang na naayon sa kalooban ng Diyos. Naway patuloy tayong gumawa ng kabutihan ng may pagmamahal dahil sa pamagitan ng mga ito na isabuhay natin ang pagiging propeta. At bilang mga propeta sa ating kapanahunan ngayon, sa gitna ng kaguluhan, mga pagsubok, mga fake news, sana tayo'y magiging instrumento upang akayin natin ang ating kapwa palapit sa kabanal-banalang puso ni Jesus, na sila rin sa pamagitan natin ay makadama ng pag-ibig at awa ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, sa pamamagitan ng pagsasalita ng kabutihan, tayo ay nagiging propeta at tayo ay nagiging daan upang akayin ang ating kapwa palapit sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoon. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Nagdulot sa atin ng panibagong buhay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus sa pamagitan ng ating mga panalangin. Tayong mga makabagong propeta naway makapagdulot ng mabubuting bunga sa simbahan at sanlibutan. Sa bawat kailingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pahahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong nabibiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ng may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang iba pa nating mga personal na makahilingan at mga panalangin. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating mga may sakit at ang ating mga mahal sa buhay. Ganon din ang kapayapaan sa buong mundo, lalong-lalo na sa Israel at sa Iran. Ama naming nasa langit, ikaw ang aming sandigan sa mga oras ng pangangailangan. Buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya at akayin kami sa iyong kaarian. Palagi mo kaming paalalahanan na kami ay mga propeta sa makabagong panahon. Sana ang aming pagapropeta ay aming maisabuhay sa pamagitan ng mga magagandang salita at mga mabubuting gawa. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang ang ikapagpapatawad ng aming makasalanan, ang inihain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili upang kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kaniyang tagilirang sinibat, dugo't tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y di nabanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kaniyang pag-ibig. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay Isa ni Leo na aming Santo Papa, di Pablo Virilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Isa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kay Isa ng mga apostol at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagalabi nawang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming makapatid sa iyong sambayanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, binahaginan kanya ng kanyang kalwalatian, dinirinig niya ang iyong panalangin, sa kanya'y ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya'y isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami, sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami, sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Magsiluhod po tayong lahat. Panalangin sa araw-araw. Tayong lahat. O kamahal-mahalang puso ni Jesus, na sa tahanan ng buong pagkadiyos ng Santisima Trinidad, sa iyong kasaganaan, kaming lahat ay nakibahagi, sapagkat ikaw ang bukal ng buhay, kagalingan at kabanalan. Ipagkaloob mo na ang aming puso'y matulad sa iyong puso, na maamo at mababang loob. Ikaw ang aming takbuhan at lakas. Ikaw ang aming awa at pag-ibig. Dinggin mo, o mahal na puso, ang aming mga panalangin sa araw na ito, at huwag mong itulot na kami mawalay sa iyong pag-ibig. Bendisyonan mo ang aming mga panukala at maging gabay ka namin sa aming mga gawain sa araw-araw. Amen. Dalit sa kamalmahalang puso ni Jesus. Tayong lahat. O Diyos na mawain, minagaling mong ibigay sa amin ang mga walang hanggang kayamanan ng iyong pag-ibig sa pamamagitan ng mahal na puso ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo, na sa pag-aalay namin ng mga panalangin at sakripisyo bilang pagbabayad puri sa aming mga kasalanan, ay mapatawad mo kami at maihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Kamahal-mahalang puso ni Jesus, Mapasaamin ang kaharian mo. panalangin sa ikalawang araw. Tayong lahat. O O butihin at mapagmahal na puso ni Jesus, Apoy ng pag-ibig at bukal ng awa sa mga taong makasalanan. Inibig mo na sa pamamagitan din ng pag-ibig ay mapagbayaran namin ang aming mga kasalanan at nang kami maging marapat sa iyong piling at pagkalinga. Naway malinis ang aming mga puso ng iyong dugo. Isinasamo namin sa iyo, banal na puso, na ang lahat sana ng aming mga pag-iisip at hangarin ay huwag malayo sa iyong luluklukan.
upang hindi kami mapasok ng anumang diwa ng panlalamig sa mga bagay na nauukol sa aming walang hanggang kaligtasan. Gayon din, hinihiling namin sa iyo ng buong kapakumbabaan ang biyayang ninanasa namin sa triduum na ito. Kung nauukol sa lalong kalwalhatian mo at kagalingan ng aming kaluluwa. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, maamo at mababang loob, Gawin mo na ang aming mga puso ay matulad sa puso mo. Panginoon, Litanya sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan, Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, Maawa ka sa amin. Santissima Trinidad, iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, anak ng amang walang hanggan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, nilalang na Espiritu Santo sa tiyan ng Inang Berhen. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus na nakipag-isang tunay sa verbo ng Diyos. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus na walang hanggan ang kamahalan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, templong banal ng Diyos. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, tabernakulo ng kataas-taasan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, bahay ng Diyos at pinto ng langit. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, maalab na siga ng pag-ibig. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, sisidlan ng katuwiran at pag-ibig. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, puspos ng kabutihan at pag-ibig. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kalaliman ng lahat ng kabanalan. Maawa ka sa Maawa ka amin. sa amin. Puso ni Jesus, karapat-dapat sa lahat ng pagpupuri. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, hari at sentro ng lahat ng mga puso. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, sidla ng dilang kayamanan, ng karunungan at katalinuhan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, tahanan ng buong pagkadiyos. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kinalulugdang lubos ng Diyos Ama. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, na sa iyong kasaganaan ay nababahaginan kaming lahat. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, sangari na mga bulubunduking walang hanggan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, matiisin at lubhang maawain. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kayamanan ng tanang tumatawag sa iyo. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, bukal ng buhay at kabanalan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kabayaran ng aming mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, tinigib ng karuwahaginan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, na nasugatan ng dahil sa aming mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, na masunurin hanggang kamatayan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, na pinaglagusan ng sibat. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, batis ng tanang kaaliwan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, buhay at pagkabuhay naming mag-uli. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kapayapaan at pakikipagkasundo. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, na inihain ng dahil sa aming mga kasalanan. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, kaligtasan ng mga umaasa sa iyo. Maawa ka sa amin. Puso ni Jesus, pag-asa ng mga namamatay sa iyo. Maawa ka sa amin.
Puso ni Jesus, ligaya na lahat ng mga santo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagkakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo po kami, Panginoon namin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sandaigdigan. Pakapakinggan mo kami, Panginoon namin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa amin. Jesus, maamo at mababang puso, Gawin mo na ang aming mga puso ay matulad sa puso mo. makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tunghayan mo ang puso ng lubang iniibig mong mga anak at ang mga pagpupuri at kabayaran na kaniyang inihandog sa iyo sa ngalan ng mamakasalanan. Maglubag nawa ang iyong loob at marapatin mong ipagkaloob ang kapatawaran sa nagmamakaawa sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pangwakas na panalangin. Tayong lahat, tingnan mo, hinihiling namin sa iyo, O Panginoon, ang di masayad na pag-ibig ng puso ni Jesus, at gawin mo kami maging karapat-dapat na tumanggap sa iyong pagpapala sa pamamagitan ng madalangin inihandog namin sa iyong kaluwalhatian bilang pagbabayad puri sa aming makasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang biyayang malasap namin ang tamis ng pag-ibig ni Jesus, At matutunan namin na makalangit upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ng mahal na puso ni Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Listen to our prayer. Make us always thine. Magsiupo muna ang lahat para sa ilang pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, ang Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic Ministers, ang Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentator, at sa atin pong lahat na nandirito ngayon. Pasalamatan din po natin ang nag-sponsor ngayon sa ating misa, ang Cluster Hope.
Higit po nating pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Sammy Patriarca, MSC. Patuloy po nating suportahan ang isang dakot program na sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas. Ito ay pamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Gayon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para sa ating pagpapagawa at mga pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Patuloy po kayong inaanyayahan para sa ating Triduum. Bukas po ang katapusang araw ng ating Triduum. At ang ating sponsor bukas ay ang mga kapilya gikan sa Cluster Love. Pero inanyayahan din po ang taga-Cluster Faith at taga-Cluster Hope na dumalo sa katapusang araw ng ating Triduum. At ang kapiestahan ng Sacred Heart of Jesus ay gaganapin sa Biyernes, June 27. May prosesyo, doon po gaganapin sa Santa Quiteria, Paris. Kasama po natin ang pamilya ng mga missionaries of the Sacred Heart. Ang mga madre at ang makaparian at ang mga seminarista ng mga MSC. District celebration ng MSC sa kapistahan ng Sacred Heart. Kakaroon po tayo ng prosesyon sa ganap na alas 4 ng hapon at pagkatapos ng prosesyon ay ang banal na misa sa ganap ng alas 6. Mag-chat na lang po tayo sa ating group chat kung ano yung kulay ng ating damit na isusuot na taga-mission station. Siguro pula o baka pula din ang lahat o ano yung ating si Bani na lang ang mag-text sa inyo sa ating group chat kung ano yung isusuot nating damit para bukas para sa Biyernes sa kapistahan ng Sacred Heart of Jesus. So ang misa po doon sa Santa Quiteria ay sa ganap na alas 6 ng gabi. Inanyayahan din po kayo sa kapistahan ng Mother of Perpetual Health sa darating na Sabado. Ang kanilang misa ay sa ganap na alas 5 ng hapon. Ang banal na misa po ay doon gaganapin sa malaking parking area po doon sa may car wash. So doon po ang may ipapatayo po doon na stage. At doon po ang banal na misa at ang lahat ng selebrasyon ng Mother of Perpetual Health sa kanilang kapistahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumulan ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kanyang Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba, palakasin ang inyong loob sa pagpapadama niya sa inyo ng pag-ibig niyang walang hanggan. Amen. Pasaganain nawa niya sa inyo ang kaloob niyang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang lahat ng inyong gawain araw-araw ay magbunga ng kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo at maging tunay na propeta ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Have a blessed day. Pag po muna tayong uuwi dahil may kaunti tayong salusan.